Speaking of sabong, mga bossing, nako ito, pati ho ang inyong lingkod, gulong-gulo na rin ho, mga kababayan, ang tungkol doon sa mga missing sabongeros po. Oh, babanat na naman kayo dyan. Naknantokwa kayo. Ang sinasabi natin, no? Ang sinasabi natin, mga kababayan, ay missing sabongero. Tapos, babanat na naman kayo niyan. Mark, wala bang topic doon sa missing bonjingero? Ewan ko kung nakauwi na yun. Baka nasa Singapore pa din. Baka nasa Singapore pa din ho si Bonjing. No? Oh, wala din pong topic patungkol sa missing boxingero. No? Tahimik ko sila. Huwag nyo nang guluhin. No, tahimik po sila. Kasi ang gusto nila, mamatay po yung mismong issue na yun. Yung missing bonjingero. Diba? Gusto nila matapos yun. Ganyan ho ang style. Kapag may issue sa'yo, huwag mo sagutin, huwag ka sasagot. Pag sumagot ka pa, hahaba ulit yan. O, tingnan nyo, hindi na sumasagot si bonjingero, mga kababayan. Eto, missing sabongero, nagkakaturuan na ho, mga kababayan. Balik-balikan na po ang turuan, mga bossing. Pakinggan at panoorin po natin, mga boss. Sandali! I-shoutout muna natin si pambansang nanay survivor. Mapapagalitan tayo niyan pagka nakakalimutan natin i-shoutout yan. At saka si Sir Chris Angel. Isama mo na si Chai Cher, si Anton Cordero. Sino pa? Si Gigi, si Neng Gigi. Oh, yan. Shoutout sa inyo. Hindi ko pa nakikita si Chia. Oh, go! Nagtuturuan ang kampo ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at alleged mastermind Charlie Atong Ang kung sino ba talaga ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Matagal nang isinangkot ni Patidongan si Ang sa krimen. Pero ayon sa source ng Billionaire News Channel, si Patidongan at ang kanyang mga kapatid daw ang tunay na salarin. Opo. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ho ako simula pa lang sa umpisa ho, mga kababayan, ang natanging nasabi ko lang po sa inyo, mga boss, is kung sakali may isang buto doon sa Taal Lake, no, na nakita at nagmatch doon sa DNA po ng mga missing sabongero. Oh! Sabongero, sabi ko, hindi bonjingero, no? Ang gusto ng mga bonjingero, ng missing bonjingero, missing boxingero, matapos na yung issue. Huwag nyo nang kalkalin. Kawawa naman yung missing bonjingero. Yung missing sabongero, isa man lang po yung DNA test o yung DNA ang magtugma doon, ay mas lalo pong paniniwalaan si Patidongan. Unfortunately, mga kababayan, may mga buto ng tao na nakita, kaso wala pang nagmamatch ho doon sa DNA ng mga sabongero, no? Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Matapos ang ilang linggong pananahimik, eksklusibong sumagot sa Billionaire. Yan, ang tagal kong totoo, no? Meron pa nga ho tayong na-vlog na ang sabi ko, hindi na sumasagot sila Atong Anga, baka lumabas na ng bansa. Pero eto, sabi ko nga sa inyo, lagi nating kukunin yung dalawang panig ho, mga kababayan. Ito naman po ang panig ni Charlie Atong Ang, mga boss. News Channel, ang kampo ni bilyonaryo gambling tycoon Atong ang itinuturong mastermind sa pagkawala ng 34 na sabongero. Tumanggi muna magpakilala ang aming source, pero kasama siya sa legal team ni Ang. Pero mga bossing, medyo pumapalag-palag po ang kampo ni Atong Ang dito, mga kababayan. Lalo na po nung kita natin yung balita na yung kapatid ni Patidongan naaresto. Ang sabi naman ni Patidongan, hindi naaresto yan. No? May basbas yan para lumabas, lumantad. No? Isa pa doon, mga kababayan, medyo puntos din ho kaila Atong Ang. Yung malaman natin na isa doon sa kapatid ni Patidongan, yung nag-withdraw ng ATM, doon sa ATM. Ano po? Yung nag-withdraw doon sa ATM, nagamit-gamit po yung ATM card noong sabongero. Oh. Game.
Base raw sa kanilang sariling investigasyon, hindi si Ang ang utak sa missing sabongeros, kundi ang tinatawag niyang Patidongan Brothers Syndicate. Aniya, ang Hindi kaya ganon ang nangyayari ngayon, mga bossing? Hindi ho kaya labas si Patidongan para mapagtakpan yung dalawang magkapatid naman. No? Uulitin ko, mga kababayan, ito pong mga sinasabi, ito pong lahat ng binabanggit natin ho dito, mga bossing, ay pawang ano lang po natin, pag-aanalisa po doon sa sitwasyon nila. Talagang ang sakit ho sa ulo eh. No? Ang sakit ho sa ulo. Eh, buti na lang po, nandiyan yung kaibigan natin na si Paulo Saison. Sino ba may business at sino ba ang makikinabang kung mawawala ang mga tsope? O sabi ni Paulo Saison. O, tuloy! whistleblower na si Dondon ang nasa ulo ng operasyon at ang mga kapatid niyang si Jose at Elakim ang mga umano'y tirador. Nako po. Nasa kustodiya na ng PNP ang dalawa matapos kunin ng CADG sa Cambodia. Si Jose ang isa sa mga umano'y nakunan ng Ayan, narinig nyo ha, mga bossing. Atras ko ulit. Oh. tapos kunin ng CADG sa Cambodia. Si Jose ang isa sa mga umano'y nakunan ng litrato na bitbit ang isang nakaposas na missing sabongero. Na siya yung nakunan ng litrato na bitbit yung nakaposas na sabongero. Ngayon o, tutugma doon sa sinabi ni Atong Ang. Mga bossing. Kaya lang baka ang sabihin naman dito ng mga Patidongan brothers, eh si Atong Ang po ang nag-uutos sa amin para gawin iyon. Sige, tuloy lang ho. Sabi ni, sino ba yung nagtanong dyan? Sino kaya ang involved, no, na senator? Bongo or Bato? Hindi, sabi ni Gretchen Barreto, si Bato daw tumatalpak eh. No? May paki pa nga daw eh. Hindi pa sinasagot ni Bato de la Rosa yun. Oh, wala pa din follow-up si Gretchen Barreto doon, mga kababayan. Tuloy! Si Elakim naman ang nakunan ng CCTV na nagwi-withdraw sa ATM account ng isa ring nawawalang sabongero sa Lipa, Batangas. Oh, parehaso, mga kababayan, na kumbaga may kooperasyon. Etong isa, may hawak, siya yung may bitbit doon sa isang sabongero, yung isa naman, yung nag-withdraw. Tingin ko sasabihin dito ng mga Patidongan si Atong ang nag-uutos sa amin para gawin yun. O, kagaya nung sinabi ni Patidongan, di ba? Ang sabi niya is, ipinacheck daw ni Atong Ang kung magkano yung napanalunan. Tato, shout out sa'yo, Tato. O, tuloy. Ayon sa source, may isa pa silang kapatid na kabilang sa mga ani ay tirador, si Rolando Patidongan. Ayon pa sa source, mismong si Dondon ang bumuo ng networks ng mga sinasabing executioners na siyang nagdidispatcha sa mga sabongero. Dito raw papasok ang mga umano'y sangkot na pulis sa operasyon. Sabi ni Paulo Saison ho, mga kababayan, mamaya yan, nandiyan yan, bibili na naman ng isda kay paring Warren Buan yan. Oh, kailangan talaga kailangan talaga kasuhan mga magkakapatid. Proseso yan para maging star witness. Kung magka-qualify ba sila sa mga requirements na kailangan pag-aralan ng DOJ. Sa dokumentong ibinigay ng source sa Billionaire News Channel, si Patidongan ang main man sa Manila Arena, Lipa at Santa Cruz cockpits na pag-aari ni Ang. Dagdag pa rito, mayroon daw siyang private army kung saan kabilang din ang kanyang mga kapatid at iba pang kaanak. Grabe, talagang big time na din ho si Patidongan. Mga kababayan, hindi, nung nakita ko yung mga interview ho nito, mga boss, naka Louis Vuitton, naka mamahalin ho yung mga mamahalin po yung mga kagamitang kasuotan niya mga kababayan. Rolex yata yung isang suot niya, no? O speaking of Rolex, mai-advertise ko na, meron akong binebenta na Rolex, no? 1.150 million, brand new, 2025, no? Kakukuha ko lang po sa Rolex Cayman, binebenta ko. Ulitin ko bigla pa ako So, brand new 2025 Wimbledon Rolex, no? 41 mm, mga kababayan. Kakukuha ko lang talaga. Brand new. No, nasa box, kumpleto lahat. Ang benta ko is 1.150 million pesos. Okay? Ayan.
i-PM nyo lang kami doon sa Mark Ramos channel kung merong interesado sa inyo. Tuloy! Marinitong pinabulaanan ni Patidongan. Nakakatawa naman siya. Ibig sabihin, ako na ngayon si Mr. Atungang at ako na ngayon ang may-ari ng mga ng mga Kakwit Arena at ako na ngayon ang chairman ng Pitmaster. Sagot niya sa mga alegasyong mayroon siyang network ng mga pulis na binabayaran para dumukot at pumatay sa mga sabongero. sabi tuloy ni Sir ni Ivan, Sir, balak pa atang mag-online sell ni Sir Mike. Hindi no, kasi ano ba? Basta nandiyan lang Sabi ko, bago pa lang yung isang bili ko tapos ito dumating na agad. Kasi sa Rolex mga kababayan, kapag kaganyan, hindi ka agad basta-basta makakakuha ng piece, no? Ng timepiece. Aabot po ng siguro pinaka mabilis 8 buwan. Mga boss, 8 buwan ho, mga kababayan, pinakamabilis bago mo makuha. Sabi ko, kakakuha ko lang nung nakaraan. Next year, panda naman. Nag-online sell na ng Rolex din ho. Hindi. Kumbaga, yun lang ho, mga kababayan. Tuloy. Nakakatawa siya. Kung ako ang nagutos niyan, bakit niya binigyan ng monthly si Kernel Oraban ng 2 million? Saan ako kukuha ng 2 million? Di ba siya ang pinaka big time? Dagdag ni Patidongan, may mga bagong witness na lumulutang na may hawak ng mga ebidensya na ani ay makapagtuturo kay Ang bilang tunay na mastermind sa missing Sabongeros case. Ayan. Pero mga boss, si Pamo, sir, dagdag na din ho natin dito, ano po,